Mga kabombo, narito ang ating special feature sa araw na ito. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit. Ang Pasko ay isang mahalagang pagdiriwang na ginugunita ng mga Kristiyano sa buong mundo bilang pag-aalala sa kapanganakan ni Hesukristo na itinuturing na tagapagligtas. Bagamat walang tiyak na petsa sa Biblia kung kailan ipinanganak si Jesus, napili ng Simbahang Katolika ang ika-25 ng Disyembre bilang araw ng pagdiriwang. Ang Pasko sa Pilipinas, isa sa dalawang bansang may malawak na paniniwala sa Simbahang Katoliko sa Asya, ay nangunguna sa pinakamalaking pista ng taon. Ang Pilipinas ay natatangi sa buong mundo bilang may pinakamahabang pagdiriwang ng Pasko, na kung saan ang mga awit pang Pasko ay naririnig na mula Setyembre 1 hanggang sa sumunod na taon sa araw ng pista ng Epifanio o araw ng pagdating ng tatlong mago o tatlong hari. Noong unang panahon, ipinagdiriwang ng mga Romano ang kapistahan ng Saturnalia at ang kaarawan ng Diyos na araw na si Sol Invictus tuwing Desyembre. Nang lumaganap ang Kristyanismo, pinalitan ng mga pagdiriwang na ito ng Pasko upang bigyang diin ang kapanganakan ni Jesus bilang ilaw ng sanlibutan. Dito nagsimula ang pagdiriwang ng Pasko sa kanluraning mundo. Dinala ang Pasko sa Pilipinas sa mga Kastila noong ika-16 na siglo. Kasabay ng Kristyanismo, ipinakilala rin ng mga tradisyong pamasko tulad ng Simbang Gabi, Belen at Noche Buena. Dahil dito, nabuo ang natatanging paraan ng pagdiriwang ng Pasko ng mga Pilipino. Mahaba, masaya, at puno ng pananampalataya. Samantala, narito naman ang mga kagawian na pinakanamimiss ng mga kababayan natin sa abroad. Ating pakinggan ang kanilang saloobin ngayong Pasko. Nag-start sila November. So, isa sa famous street dito or avenida dito sa Brazil is yung Avenida Paulista. Super ganda niya, and isa din sa famous park nila dito, meron silang giant Christmas tree. Hindi pa ako nakakapunta pero balak namin magpunta, so baka next week para makita din namin yung kagandahan ng dekorasyon nila dito. Nila maghanda ng turkey. Kung sa atin yung French toast, merienda lang natin dito sa Brazil, special sa kanila ang French toast. Meron din silang very polemic yung kanilang rice with raisins, kasi yung iba gusto walang raisins, yung iba may raisins, so polemic siya. And salpikaw, farofa, ganyan. Similar siguro yung sa desserts, leche flan. Ano yan masyadong famous ang leche flan sa Brazil. Pero sa mga handaan, wala naman masyadong kagaya. Siguro yung turkey, kaya lang sa atin, hindi tayo masyado sa turkey kung hindi lechon manok. Meron tayong mga specific place dito sa Helsinki, sa city center mismo. Meron tayong tinatawag na Tuomarkkinat. Doon matitikman natin lahat ng iba't ibang Christmas food, no? Meron tayong tinatawag na glogi, which is yung cranberry juice siya na may cinnamon, and then may raisin din siya, and almond nuts. So it's a warm drinks, and sobrang dami. May mga activity para sa mga bata, may mga pika-pika na pagkain, kumbaga kung saan pwede tayo mag-ipon-ipon, mag-meet up ng mga friends and to look around. May mga nagbebenta ng mga, dahil winter ngayon dito, no? So, Yes, nag-start ng mag-snow. May mga nagbebenta ng mga villa clothes and mga knitted, let's say for example, socks. Yan, very traditional po kasi yan dito, no? Dahil sobrang lamig ng weather dito sa amin. Bali po dito sa Ireland, ang Christmas po ang pinaka-aantay ng mga tao dito kasi may marami pong holiday. Dito rin po na bansa is masasabi rin po natin na walang pinagkaiba dyan po sa Pilipinas kasi mostly naman po dito is mostly po Catholic din po, kaya yun po they're celebrating po yung Christmas talaga, and then so far wala pong pinagkaiba
yung araw, sineselebrate nila po ng gabi ng 24, 25, meron pa po daw nagsiselebrate. Pero mostly po, gabi rin po ng 20, mid po ng 24 po. And then yung ambience po dito is sobrang napakalamig. Nag-i-snow po ngayon. There is yun po yung Taglagas. Naghanda-handa na po kami dito. So okay naman, na-adapt po namin yung environment ginagawa. Katulad po ng sa county ng Roscommon, dito po kung saan po kami ngayon. Yung ginagawa po dito sa county Roscommon is yung paligsahan po, kaya yung Christmas Day bacon ng baboy. Dito naman po is baboy. Karni naman po show ng sa baboy po. Meron po silang aktibidad na tinatawag na kung yung parang i-guide yung baboy na with the stick dito sa County Roscommon na county na probinsya. Iba rin po doon po sa Caban, iba rin po sa ibang lugar, magkakaiba po. Dito po is wala po. Sorry to say, pero wala po silang nagkikerol. Yung family, relatives mo pupuntas doon sa bahay before or on after ng Christmas. Yun lang po. Ang simbang gabi na binubuo naman ng 9 na misa bago sumapit ang Pasko ay naging mahalagang bahagi ng kasaysayan at kultura ng bansa. Pinaniniwalaang ang sino mang makatapos ng 9 na misa ay pagkakalooban ng biyaya. Samantala ang parol na simbolo ng bituin ng Bethlehem ay naging sagisag ng liwanag at pag-asa sa bawat tahanan. Samantala, pagsapit naman ng alas 10 ng gabi ng Bispiras ng Pasko, nagsisimba ang lahat para sa huling simbang gabi bilang pasasalamat sa biyayang binigay sa nagdaang taon at para ipagdiwang ang kaarawan ni Jesus. Ang mga Pilipino tulad ng ibang nagdidiwang ng Pasko sa buong mundo ay nagsasalo-salo pagsapit ng alas 12 ng hating gabi sa tradisyonal na Noche Buena. Ang tipikal na handang Pilipino ay ang queso de bola, inuming tsokolate, hamon de bola at ibang handa na impluwensya ng kanluran gaya ng spaghetti, macaroni at silangan naman na lumpiang Shanghai at pansit. Pagkatapos ng kainan ay binubuksan na ang mga regalo. Sa ilang probinsya naman sa Pilipinas ay may prosesyon bago ang huling simbang gabi. Sinasadula nila ang panunuluyan ni Jose at Birheng Maria hanggang makita ang sabsaban. Sa bawat pagpatak ng malamig na simoy ng hangin at pagkinang ng makukulay na parol sa kalsada, ramdam ng bawat Pilipino ang Pasko. Hindi lamang ito isang petsa sa kalendaryo, kundi isang panahon ng pag-asa, pagmamahalan at pagkakaisa. Sa Pilipinas, ang Pasko ay tinuturing na pinakamasayang pagdiriwang ng taon. Mula Setyembre pa lamang, maririnig na ang mga awiting pamasko sa radyo at mga tindahan. Ang mga tahanan na papalamutian ng parol. Simbolo ng liwanag na gumabay sa 3 hari na nagpaalala sa tunay na diwa ng kapanganakan ni Jesus. Higit sa mga regalo at handaan, ang Pasko ay panahon ng pagbabahagi. Maraming Pilipino ang nagbibigay ng tulong sa kapwa sa pamamagitan ng donasyon, pagbibigay ng pagkain o simpleng pagbibigay ng oras at ngiti. Sa mga pagkakataong ito, mas naging ibabaw ang diwa ng malasakit kaysa sa material na bagay. Para sa mga bata, ang Pasko ay puno ng saya at pananabik sa mga regalo, kantahan at salu-salo ng pamilya. Para naman sa matatanda, ito ay panahon ng pag-aalala, pasasalamat at pagbabalik tanaw sa mahalagang aral ng buhay. Sa paglipas ng panahon, nagbago man ang paraan ng pagdiriwang, nadagdagan ng mga regalo, ilaw at modernong tradisyon na nananatili ang diwa ng Pasko dahil nariyan ang pagmamahal, pagbibigayan at pagkakaisa. Hanggang ngayon, patuloy na isinasabuhay ng mga Pilipino ang kahalagahan ng Pasko bilang panahon ng pananampalataya at pag-asa. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok na kinakaharap ng bawat isa, nananatiling matatag ang diwa ng Pasko sa puso ng mga Pilipino. Ito ang panahong nagpapaalala sa atin na may liwanag,
kahit sa pinakamadilim na sandali. At may pag-asa basta't may pagmamahal at pananampalataya. Sa huli, ang tunay na diwa ng Pasko hindi nasusukat sa dami ng handa o regalo, kundi sa lalim ng pagmamahal na ibinabahagi natin sa isa't isa. At yan ang ating special feature sa araw na ito. Inyong nakasama Bombo Justin Fantanilla Rosete. at Bombo Oliver Dacumus. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo!